Gandang araw, layunin natin sa araling ito na maipaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng Lenten season sa buhay Kristiyano. Makilala ang mga gawaing kaugnay ng Kwaresma, kagaya na lamang ng pag-aayuno, pagdarasal at kawanggawa, at maisabuhay ang mga aral ng pagsisisi, sakripisyo at pagbabago ng sarili. Ang Kwaresma o Lenten season ay isang mahalagang panahon sa kalendaryong Kristiyano na tumatagal ng 40 araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Ito ay panahon ng paghahanda, sakripisyo at pagbabalik loob sa Diyos. Ang Kwaresma ay mula sa salitang Latin na quadragesima na nangangahulugang ika-40. Nagsisimula sa Ash Wednesday at nagtatapos naman ito sa Holy Saturday bago mag-Easter. Ang simbolo ng 40 araw na pag-aayuno ni Jesus sa ilang. Ano nga ba ang mga gawain na nangyayari sa panahon ng Kwaresma? Una ay ang pagdarasal o prayer. Dito pinapalalim ang relasyon sa Diyos. Ikalawa ay ang pag-aayuno o fasting. Ito ay ang sakripisyo bilang paraan ng pagdidisiplina sa sarili at pag-alala sa hirap ni Jesus. Ikatlo, kawanggawa, almsgiving, pagtulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Alamin natin ang mga mahalagang araw ng Kwaresma. Una ay ang Ash Wednesday. Ito ay ang hudyat ng Kwaresma o pagsisimula ng Kwaresma. Sinisimbolo ng abo ang pagsisisi at pagbabalik loob. Ikalawa ay ang Palm Sunday. Ito ay ang pag-alala sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ikatlo ay ang Maundy Thursday, pagunita sa huling hapunan o Last Supper. Ikaapat, Good Friday, pagkamatay ni Jesus sa krus. Ikalima ay ang Black Saturday. Ito ay ang panahon ng pananahimik at pagninilay. At ang huli, Easter Sunday, ang pagkabuhay na muli ni Kristo na siyang simbolo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang Kwaresma sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pag-aayuno at penitensya. Ito ay kwento ng pananampalatayang nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang Kwaresma ay isang mahalagang bahagi ng kalendaryong Kristiyano. Sa Pilipinas, isang bansang may malalim na pananampalatayang Katoliko, ang Kwaresma ay ginugunita hindi lamang sa simbahan, kundi pati na rin sa bawat tahanan at pamayanan. Mga tradisyon tuwing Kwaresma sa Pilipinas, kagaya ng nabanggit kanina, ginugunita ang pagsasagawa ng Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Ito ay ang hudyat o simula ng Kwaresma, kung saan ang mga tao ay pinapahira ng abo sa noo bilang tanda ng kanilang or bilang tanda ng pagsisisi. Kalawa ay ang pag-aayuno at abstinensya. Ito ay karaniwang umiiwas sa karne tuwing Biyernes ng Kwaresma. Simple o limitadong pagkain bilang sakripisyo. Pabasa ng Pasyon. Ito ay isang tradisyonal na pagbasa o pag-awit ng buhay at pagdurusa ni Jesus. Ginagawa ito sa mga barangay, tahanan o kapilya at kadalasan ito ay pangmagdamagan. Next, Visita Iglesia. Ito ay ang pagdalaw sa 7 simbahan tuwing Huwebes Santo bilang panalangin at pamamanata. Senakulo. Ito ay ang dula o pagtatanghal ng mga eksena sa buhay at pagkamatay ni Kristo. Ito ay makikita sa ilang lalawigan bilang isang street drama. Penitensya. Sa ilang probinsya, may mga debotong nagpapapako sa krus o nagpapahampas bilang pagsisisi sa kasalanan. Ito ay gawaing panata ngunit hindi hinihikayat ng simbahan. At ang huli, Salubong at Pasko ng Pagkabuhay. Pagsalubong ng imahe ni Maria at Jesus bilang simbolo ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Ito ay mayroong kasamang misa at selebrasyon. Mga aral ng Kwaresma sa kontekstong Filipino.
pananalig sa gitna ng pagsubok. Tulad ng mga sakripisyong ginagawa ng mga deboto, ipinapakita ng mga Filipino ang tibay ng kanilang pananampalataya. Pagkakaisa at bayanihan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagtutulungan sa mga gawaing simbahan at gawang-gawa. Pagbabago ng sarili. Hinikayat ang bawat isa na iwaksi ang mga masasamang gawi at magbalik loob sa Diyos. Bilang pagtatapos, hangad ko na mas maging makabuluhan ang ating panahon ng Kwaresma hanggang sa susunod na talakayan.